Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawa mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mga bubuhay pa riyan? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawanggisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawanggisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang sala rin ay magiba, at nang sa gayo huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat, kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya, na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa kanya, sapagat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanya ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat, ang buhay na kanya ikinabubuhay ay kanya ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag na maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi nakapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga? Mga kakasala baga tayo, dahil sa tayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino nyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima at kayo mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? Datapwat, salamat sa Diyos na, bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalot-lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagat nang kayo nga ay mga alipin ng kasalanan, kayo laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ikinahiya ninyo? Sapagat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat, ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan, sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.